Pinatitigil ng Foreign Affairs Department ang lahat ng aktibidad na maaaring makapinsala sa yamang dagat, partikular sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng mga naiulat na pagkasira ng mga bahura sa Rosul Reef at Escoda Shoal na parehong nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Saksi sina Rafi Tima at Chino Gaston. Durog at patay na ang mga coral na ito sa Escoda o Sabina Shoal at maging sa Rosul o Iroquois Reef. Mga bahura sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Base yan sa ginawang survey noong nakarang buwan ng Philippine Coast Guard sa mga bahurang ito. Noong buwan ng Hulyo, ganito rin daw ang nakita ng AFP Western Command sa may Rosul Reef. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga bahurang ito ang madalas tambayan at puntahan ng mga barko ng China nitong mga nakaraang taon. Ang Sabina o Escoda Shoal malapit lang sa Ayungin Shoal. Malapit din ito sa Palawan. Ang Rosul o Iroquois Reef naman ay malapit sa Recto o Reed Bank na sinasabing mayaman sa langis at gas kung saan binabalak magkaroon ng oil exploration. Sabi ng PCG, wala pang matibay na ebidensya na mga Chinese fishing militia vessels ang nasa likod ng mga wasak na coral reef na ito. Pero noong isang buwan lang, may naispatan daw na 33 na Chinese vessels sa Rosul Reef at 15 naman sa Sabina Shoal. Magkaiba na po yung kulay ngayon ng ilalim ng Escoda. Ito yung bagong kulay, ito yung dating kulay. So ibig sabihin, merong pinatong na materyales. Merong pinatong na materyales sa ilalim. Nakakaiba doon sa natural elements niya. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources lubhang nababahala sa nangyari sa mga coral reef. Inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region. Sa gitna nito, dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema ang nagmungkahing kumalap agad ng ebidensyang maaaring gamitin para sa panibagong reklamo laban sa China. Malacanang should request the UP Marine Science Institute to make a scientific assessment of the damage that has been done to the coral reefs. We should file a protest with China, citing that scientific assessment. We will inform the world and the Filipino people, of course, about the damage that has been done. We need that scientific assessment for the future in case we want to sue China for damages. We must have that. If there is a decision in a valid court and it is an unclosed court, and you levy it against assets of China wherever found, the courts of New York or the courts of Paris or the courts of London are bound to execute. Pero para kay Assistant Professor Jacqueline Espinilla, Senior Fellow ng UP Law Center Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea, bago ang pagsasampa ng kaso, dapat mag-reflect muna sa mga batas sa bansa ang panalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. Urgently pass the Maritime Zones Bill, which would clarify for us domestically what our entitlements are under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan kunin natin yung opportunity that has already been provided for us under UNCLOS. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima. Chino Gaston, kami ang inyong Saksi! Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.